Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga sabi nating gwapong underbone na nandito sa Pilipinas ngayon, wala iba kundi ang Yamaha Sniper. Kahit anong gen, lahat sila gwapo. Gen 1, Gen 2, Gen 3, lahat yun maporma. Kaso lang ang problema nga po dito sa atin kapag may naglabas na or may nilabas na bagong motor, chapoyer na agad yung old model. Katulad na lang sa Sniper 150 version 1. Nung nilabas nga po yung Sniper 150 version 2, chapoyer na agad yung version 1. Tapos nung nilabas naman po ang Sniper 155 version 3, chapoyer na rin si version 2. Yes po, discontinue na siya sa Pilipinas. At marami nga po ang pumalag sa ginawa na ito ni Yamaha. Ayon nga po kasi sa ibang tao, mas nagagapuhan daw sila dito sa version 2 kung ikukumpara dito sa version 3. Yun nga po yung sinasabi nila na mas may dating daw itong si version 2 kung ikumpara dito sa 155. O diba? Sila na lang magkakalahi, nag-aaway pa. Kaya yan nga po yung kinadismaya ng iba. Kasi kung titignan nga po natin sa ibang bansa, kahit nga nilabas na sa kanila yung version 3 or yung Sniper 155 VVA, hindi po nila release out yung Yamaha Sniper 150 version 2. Tuloy-tuloy pa din po yung pagmamanufacture nila. Katunayan nga niyan, last week lang nilabas nila yung Yamaha MX King 150 updated color lang kasi hindi naman talaga siya nagbago. Pero ang nakakatawa nga po nito, imbis na magalit yung mga Indo, mas natuwa pa nga po sila kasi mas gusto talaga nila or mas tight nila yung itsura ng version 2 kung ikumpara doon sa version 3. Mas macho daw kasi tingnan nitong version 2. Yung version 3 naman pambading. Hindi, joke. So, balik katulad nga po doon sa mga previous model, wala namang nagbago sa itsura niya. Ganon na ganon pa rin siya. At yung laman naman ng makina niya ay 149.79 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, hindi nga po katulad doon sa ibang katunggalin niya, sa Raider at sa Winner X na naka-dual overhead cam. Ito po siya nananatiling single overhead cam. Yan nga po yung gustong upgrade ng iba. Gawin daw dual overhead cam. Pero wala naman silang pambili. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled syempre. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.1 horsepower, 8,500 RPM. 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity, so medyo maliit pa rin talaga. Sana i-upgrade nila next time. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman po sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Pero wala pa rin po itong ABS. Samahan mo na lang ng dasal. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kilograms. Naka-telescopic sa harap at naka-monoshock nga po sa may likod. At pagdating nga po sa presyo nito nga po ay nagkakalaga ng 29,900,000 Indonesian rupiah. Gulat ka dun. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 101,000 pesos. So doon nga po sa kanila hindi ganun kamahal yung mga motor kasi nga nandoon mismo sa lugar nila yung factory. Pagdating sa atin kasi kaya mahal na yung presyo. Syempre nandoon pa yung cost ng pag-shipping, bayad sa tax at pangungurakot ng mga kamuting ahente. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit mas mahal sa Pilipinas. Tapos yung gobyerno natin kawatan din. Kawawang Pilipinas. Kaya wala po tayong bounce kay